Yan guys. So, welcome ulit sa ating channel, no. Yan, kwentuhan na naman lang tayo nito. So ayan, sa mga Pinoy Pinoy na nandito sa Croatia, gusto nyo ring mag-drive, pwede. Gamit nyo yung lisensya nyo sa Pilipinas, pero hanggang 1 taon lang yung magagamit. Pag magtatrabaho na kayo talaga dito ng lampas ng taon, kailangan nyo nang kumuha ng Croatian driver's license. So paano makukuha? Ayan, kung dala nyo yung lisensya nyo dyan sa Pinas, punta kayo sa police station, magtanong kayo kung ano ang process sa police station. Kasi dito sa lugar namin, ang process ay i-verify nila yung lisensya mo kung fake ba o hindi. Tapos ano ba pagka-verify nila lisensya mo kung fake o hindi, hingan ka muna ng certification. So iba galing sa Pinas pero dala. Ako wala akong dala, kaya sa portal na ako kumuha. So good thing na may portal ng Pilipinas, ang LTO, para magamit nyo na patunay na kayo nga ay legit na nagmamaneho or hindi peke ang lisensya sa Pinas. So ipiprint nyo lang yon. Ang kinuha ko pala doon sa portal, yung no apprehension certificate. Yan, nakalagay doon purpose ng pagkuha ng no apprehension certificate. Ang purpose ay sabihin nyo ay ilagay nyo doon para sa license sa Croatia. Tapos pag na-verify ng police at okay na sila, bibigyan kayo ngayon ng parang maliit na papel, referral papunta sa doktor, na ibig sabihin mag-medical. Then pag nag-medical na, ang iba tulad sa akin, pumunta muna ako sa sa personal doktor para manghingi ng info about sa kalusugan ko. Yung doktor ko naman magbibigay ng referral ulit papunta sa medical center. Yun, punta kayo doon, yun na, medical na. Pagkatapos ng medical, balik sa police. Ganun lang, ang bilis. Pagkatapos ng medical, punta ka sa police, wala pang 30 minutes. Ulit sa akin, wala pang 30 minutes, meron ng lisensya, meron ka ng temporary. 1 month lang yon, yung temporary, pwede mo na makuha yung plastic, yung pinaka-lisensya mo. Ganyan lang kabilis dito kumuha. Then pwede ka na mag-drive. Tapos sa pagbili naman ng sasakyan, napakabilis. Kahit nga wala kang lisensya ng Croatian, wala silang pakialam, basta makabenta. Dito, mura lang dito ang sasakyan, murang-mura sa magkasasakyan dito. Tingin ka lang sa sa online, sa marketplace, hanap ka ng sasakyan, yan, test drive mo. Pag okay na, lilipat sa pangalan mo. Yun na. Ganito lang guys, no? Bilis lang magkano dito. Saka maganda dito ang kalsada, tinan mo, kahit dalawa lang yan, pero kasi ang kagandahan dito, hindi masyadong traffic. Kahit 2 lanes lang yan. Dito na kasi sa amin, medyo barangay na. Antok na ako Malis kasi ako sa bahay, alas 5 pa kanina madaling araw, para dumalo ng pagsamba sa Pazin. Dito tayo dadaan. Pakita ko sa inyo yung ito yung mall. Ikot tayo sa mall guys. Pag linggo, makita yung mall, talagang walang tao. Sarado talaga sila. Dito, dadaan tayo. May mga mall dito Tingnan mo, ganda ng kalsada.
pag ganito, may mga crossing, may mga gasolinahan, makikita nyo yan, yung may mga guhit-guhit. Yan, ganyan. Diyan ka po pwesto pag pupunta ka sa kaliwa o pupunta ka sa kanan. Mayroon ka talagang pwesto. Kaya hindi na traffic kasi tambay ka lang yan, tambay mo yan sa gitna. Oh. Yung kaliwa at kanan mo, takbo pa rin ang takbo. Oh, ito yung mall, oh. Tingnan mo, ha. Tingnan nyo guys yung mall. Wala man lang katao-tao. Yan, oh. Pasok tayo. Ano? Ito yung mall. Yan. Walang ayun, may isang sakyan. Yan. 3 mall yan dito magkakatabi. Ayan, oh. Wala. 'Di ba? Walang sasakyan. Yan o, mall yan. Yan, mall yan. Wala. Ganito sa Croatia. Iwan ko lang kung buong Croatia to, pero sa pagkakalam ko, dito sa city ng Rijeka, dito sa Kirk, yan. Pag linggo, sarado talaga yan. Kaya ang linggo talaga dito ay family day. Ayan sila, nagpipiknik yung mga picnic sila. Ganyan dito. Ganyan dito guys, no. Ganyan kalupit dito. Nagpapagas. Hindi pa ako nagpapagas. Mahal ng gas. Ay. So ang gas pala ngayon dito ay kung pagpagas last week 1.75 yata yun. Nung bago yung gera sa Middle East, ang dito 150 yung gas. So nagtaas na sila ng konti, 30 cents ang tinaas. Diyan sa Pilipinas grabe ang itinaas. Taas na pati kamay sa taas ng gas. Ayan, wala masyadong dumadaan. Pag stop ka talaga dito guys, kasi grabe talaga dito ang camera. Disiplina talaga dito. Kasi ang bilis ng mga driver mapatakbo. Banggaan talaga dito pag medyo alanganin. Puno itong isang namin, no? Wow, ganda, Mini Cooper. Yan guys, no, yan ang ganda ng view dito. Ganda ng view.
Cambio lang talaga meron. Opa. Sa mga ano dyan, interesadong mag-apply, ang ginawa ko dati, active lang lagi yung ano ko, work abroad na application. Magawa kayo doon ng account. Tapos ilagay nyo na certificate nyo, lahat doon, passport, number, para pag merong opportunity sa inyo, tatawag yung doon na sila kukuha ng ano nyo, ng mga contact number nyo. Kaya dyan sa mga gustong mga abroad, gustong matry, may experience ang pag-abroad, yun ang gawin nyo. Pero dapat talaga kompleto na kayo, may passport, may tawag yan, certificate, TESDA, mga ganyan. Mas maganda talaga yung kompleto na. Yan, bibig ko. Ganda ng lugar, oh. Ganda talaga, nagaganda talaga sa view dito. Pero may mga iba naman ditong employer na ang Pilipino pinapapasok ng may trabaho pag linggo, lalo na yung mga restaurant. Mga restaurant, meron yan, pasok. Talagang ang ganda, oh. Ganda ng highway. Ako ilang taon din trabaho dati sa construction, sa ganito paggawa ng highway, kalsada. Dito ano talaga din, oh. Kinis ba? Kinis. Tapos ang ano ko dito, itong mga reflector, oh. Talagang well maintained talaga siya. Pero ano na to, village na to, itong lugar namin. Ang lugar na palang Baska Beach. Baska Kirk. Ano yan, yun o, camper, oh. Kucha Tongme. Kaya dinarayo to dito kasi dahil maaga tong maaga ang summer dito sa Kirk. Maaga ang summer. It's summertime. Dito sa Croatia, ang hilig nila sa ang hilig sa runabout. So runabout. Tapos may mga signage dito, guys, na signage ay 90% incline, diba? Ay 9% incline, 10%
May 45%. So 8% inclined. Este donut. Taas na. Brebnik. Silo, Dobrovnik, Brebnik. Dami na nagbabike ko. Bike din ako. Bumili din ako ng bike eh. Bang mahal ng bike dito. Sa lugar namin. Ganda nun, no? Gandang Volkswagen. In Sweden. Yan mamaya guys, makikita nyo yung ano namin, yung tawag dyan, yung pababa sa lugar na namin. Ganda. Ganda. Dito nga marami pa akong hindi napupuntahan ng bundok eh. Yan ano, may bundok dyan sa kabila. Yan, bundok. Nantok na ako. Isipin mo, malis ako alas 5 ng umaga. Tapos alas 6 na ngayon. Nagpatares pa kasi kami sa kapilya. Nagpintura. Comment kayo guys dyan sa comment section kung saan kayo dito sa Croatia. Para malay nyo, magawi ako dyan sa lugar nyo, mabisita ko kayo dyan, diba? O diba? Ay hindi, naman akong baon pa ng tubig, gutom na. Magluto ako mamaya ng ano, ng magandang lutuin mamaya. Nagkarne pa lang eh. Yes, ito na yung pababa sa amin, dagat. O yan o, ganda. And
Grabe yan, lalim yan, no? Oh, lalim yan, guys. Lalim yan. Ito yung bitukang manok dito sa Croatia. Lalim yan. Oy, oy, oy. Taas ng bundok na yun, no? Grabe, guys. No, pag gawa nila nito, talagang dito pag may namatay sa kalsada, diba sa atin naglagyan ng kandila. Dito ganun din, may kandila, bulaklak. Grabe din kasi nadisgrasya dito sa mga ganitong daan. Hindi naman signboard, oh. Ano, may usa. Nung nakaraan, may usang tumalon dyan sa unahan ng ano, buti nakapreno ako. Kaya talagang dito nilaki pa naman ng usa. Mga wild. Dinevelop talaga to nila na dito ang kalsada kasi ito dito isa sa mga pasyalan talaga to, magandang pasyalan. Sabi mo village na lang to pero yung mga hotel ang laki, maganda, daming turista talaga dito. Diyan nga sa hotel namin, na sa pinagtatrabaho namin hotel, 2,000 isang araw, 1,500 ganyan. Sabihin natin, mag-average na lang 1,000 na turista araw-araw. Grabe. Sa hotel, isang hotel lang yun. Daming hotel dyan. Kaya talagang yumayaman ang isang bansa pag kasi yung turista pupuntahin dito para gumastos, maglustay ng kanilang mga salapi. Hindi, yung ekonomiya ng lugar tataas. Yan ang kagandahan. Ay, malapit na in taon tayo makauwi. Ay, malapit na. Mag-alas 7 na siguro to. Mag-alas 7 na to. Ihi na ako, gutom na si Edward. Kaya mabilis lutuin mamaya. Ako, frozen pa naman yung karne. Frozen. Mag-defrost pa. Ano yung pagkain? Itlog. Isang parts. Wala ang kamatayang itlog. Roots and others everywhere.
Grabe yung mga signboard dito. Dito, patakbo ka lang talaga ng 40. Lang ang takbo dito kasi makipot ang daanan. Sobrang kipot. Oh. Kumbaga barangay na to eh. Yung simbahan na yun nasa gitna. Simbahan yun ng ano. Siyempre simbahan hindi binaklas. Talaga historical yata yun. Sa gitna ng kalsada eh. Historical yun. Yan o. Ganda ng bundok-bundokers. Bike ako dyan. Grabe ang paglilinis yun. Mole Bistro. Ayan guys, malapit na tayong dumating. Guys, oh. Ito, isa to sa mga ano nila eh. Monumento nila dito, ayan oh. Yung kahoy na yan, ayang bato na yan. Yan. Ano daw yan? Ancient yan. Paano yung ano dyan? Paano yung nakapatong? Diba? Ancient daw yun. Ancient times. There are times. Dito na tayo guys.
tayong gate. Ay, ay, ay. Dito na tayo sa bahay, kubo. Kahit munti ang halaman doon ay sari-sari. Singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani.